Sa nakalipas na mga taon, pinatunayan ni na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at Pastor Apollo C. Quiboloy ang kanilang matibay na paninindigan sa paglilingkod sa bayan. Ngunit ngayon, kapwa nilang hinaharap ang pinakamalalaki na hamon sa kanilang buhay dahil sa matinding lagay ng politika sa bansa. Habang si Pastor Apollo ay nasa kustodiya ng Estado ng Pilipinas, si Pangulong Duterte naman ay nasa kamay ng mga banyaga sa The Hague, Netherlands. Balikan natin ang mga pahayag ni Pastor Apollo kung saan inilarawan niya si Pangulong Duterte bilang isang buhay na bayani ng sambayanang Pilipino. Si Daniela Paulita magbabalita. President Rodrigo Roa Duterte is our modern Philippine hero with unsurpassed leadership for the Filipino people. Sa maraming pagkakataon, ipinahayag ni Pastor Apollo C. Quiboloy ang kanyang paghanga kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa kanya, si Duterte ay isang pambihirang leader na nag-alay ng kanyang buong buhay sa pagseserbisyo sa sambayan ng Pilipino. Napakagaling niyang Pangulo at mahal na mahal niya ang Pilipino mula sa puso. 1 in a million ang leadership ng ating Pangulong Digong with compassion and love for the Filipino, who stood out for the Filipino. Yun ang pinakadakila. Bilang isang pinuno, kinilala si Duterte sa kanyang matapang na paninindigan at hindi matinag na pagmamahal sa bayan. Ayon kay Pastor Quiboloy, walang kapantay ang liderato ng dating Pangulo pagdating sa tunay na malasakit sa mga Pilipino. Pangulo natin, for me, is a hero. Lahat ng ginawa niya, heroic. Hindi pa nagawa ng iba. Matapang sa revolusyon ng pagbabago. It's a revolution of change. We are living in a revolutionary era. It's an era of swift and violent changes. And ito, rather than lament it vainly, we must decide whether we be the masters or the victims of change. Our president became the master of change. Sa panahon ng matinding krisis sa bansa, nanindigan si Duterte sa prinsipyo ng paglilingkod at pagtataguyod ng dignidad ng mga Pilipino. Ngunit ngayon, siya ay nahaharap sa mga kasong isinampa sa International Criminal Court, isang hakbang na ituturing ng marami bilang isang paraan ng panggigipit sa isang dating Pangulong hindi nagpatinag sa dayuhang impluensya. He stood out for us. Hindi siya beholden sa iba. Hindi siya naging puppet ni naman. Kundi tumayo siya para sa atin. Tumayo siya para sa kalitlitang Pilipino. Hindi siya lila ng iba. Hindi siya puppet ni naman. Yun ang napakaganda. Tumayo siya para sa atin. At ginawa niya ang lahat ng makakaya niya para tayo ay maging isang bansang may dignidad at komportabling pamumuhay. Isa sa mga nakikita kong gift of God sa atin ay ang pamumuno ng ating Pangulo na gumawa ng mga hindi nagawa ng iba at siya ang nagpasimuno nito. Habang patuloy na sinasagupa ni na dating Pangulong Duterte at Pastor Quiboloy ang mga pagsubok, nananatiling matibay ang kanilang paninindigan para sa sambayan ng Pilipino. Ang kanilang kwento ay hindi lamang tungkol sa personal na pagkakaibigan, kundi isang patunay ng kanilang malasakit sa bansa. Isang pagsubok na lalampasan nila ng may integridad at tapang. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Daniela Paulita, SMNI News.